Bonjour! Another day, another vlog. Welcome to Paris. So, today is our third day na. Today's itinerary will include a walk towards the Eiffel Tower. Kung nakikita nyo, nasa likod ko. Kita ba? Kasi nandiyan sa likod ko yung Eiffel Tower. Tapos, mag-Uber kami papunta sa Luxembourg Gardens. From there, lakad na kami to Notre Dame and then to the Louvre and all the way to Galerie Lafayette. We'll stop by the Palais Garnier ba yun? Parang opera house yata nila yun. So, come with me today as we visit Paris for a day. So, dito kami nakastay sa 16th arrondissement. Parang district yun eh. Nasa 16th kami. Mostly residential tong neighborhood na to. And we have a great view of the Seine River. Yung Seine River, dyan yung mga nagko-cruise. At ang view din namin ay ang Eiffel Tower. So, pag nandun sa taas ng apartment, kagaya nung nakita nyo sa aking Airbnb tour, sa aming apartment tour, kitang-kita mo doon ang Eiffel Tower. At ang kagandahan doon sa aming Airbnb apartment, every night, basta nag-sunset, on the hour, at the hour, every 5 minutes siya, iilaw yung Eiffel Tower at kitang-kita mo siya. It's very beautiful. Tsaka itong surroundings na aming Airbnb, rental, tsaka yung neighborhood, sobrang peaceful. Yan. Wala rin masyadong turista sa area na to. Nandun lahat yung mga turista sa 3rd and 4th arrondissement. Mas maganda kasi magstay doon kung gusto mo talagang right in the center of the action. Pero kami, we decided to stay here kasi para mas quiet, mas peaceful, tas mas local yung mga grocery, may hypermarket na malapit dito, nilalakad lang namin. So yun, para nakakaluto pa rin kami. So ang trick is, sa apartment kami nagla-lunch and dinner. So in between lunch and dinner, dun kami lumalabas. Para medyo nakakatipid sa meals. Pero during the tour, pag nasa labas kami, kumakain naman kami, mga cafe, ganyan, nagsasnack, tikim-tikim, ganon. Ano ba ang impression mo dito sa ating neighborhood? Maganda ang neighborhood dito, very peaceful, mababait ang mga... Nakatulog ka ba kagabi? Masarap. Pangalawang gabi pa lang ni Mami dito sa Paris. Uminom ako ng pampatulog para mag-normalize ang aking tulog. Miss mo na ba ang Pilipinas? Hindi pa. Gusto ko malamig. 40 days kami dito. Tignan natin kung Mami-miss ni Mami ang Pilipinas. Gusto ko kasi yung klima malamig. Hindi ko rin alam kung bakit nandito si Lady Liberty. Ayan siya. Nakatalikod siya sa Eiffel Tower. Ito yung Eiffel Tower. Okay, pupunta. Lakad lang. Dami mga bata. Ano ba ito? Para mga estudyante. So, malayo-layo na rin nalalakad namin. At malayo pa ang lalakarin. So, ito yung aalis dyan. Naglalakad pa rin tayo towards Eiffel Tower. Kung gusto mo ng magandang shot, yung kakaiba naman. Kasi usually, di ba, pumupunta sila dun sa Trocadero o kaya dun sa Rue de l'Université ba yun? Yung pinagpipicture ng mga models. Dito, maganda magpicture. Ipipin ko na lang siguro yung maps. Kukunin ko yung picture, tapos ipipin ko kung saan. Pero kung halimbawa nakaharap ka sa Eiffel Tower from Trocadero, bali nasa right side mo siya. Kasi galing kami ng 16th arrondissement towards Eiffel Tower. Ipapakita ko na lang sa inyo sa map. Pero ito, ang ganda ng spot dito. Kasi 'di ba ito yung nilakaran namin na all the way to Eiffel Tower. Ito, dito ka magpipicture. Ganda, 'di ba? Ayan. Ganda spot yan. Doon ka tatayo, tapos i-zoom in mo para lumaki yung Eiffel Tower.
Diba? Ang ganda niya, oh. Yan. Tapos may mga dumadaan pang mga boats dyan. Nice, no? Ganda niya from here. Lalo siguro pag spring. Ang daming flower. Yan, habang papalapit ng papalapit sa Eiffel Tower, papadami din ng papadami yung mga Instagrammable spots dito, kagaya nito. Ay, hindi, puro puno pala. Sorry na. Hindi, doon kung saan ako nanggaling. Medyo hindi mo makikita itong mga puno. Pero doon sa dulo, maganda rin spot yan. Para makita mo yung, magkaroon ka ng magandang picture sa Eiffel Tower. Ayan, so sa dulo nung, doon sa likod, yung parang island na nilakaran namin kanina na parang park. Dito ka makakarating sa Viaduct de Passy. Ayan, Viaduct de Passy. Tapos maganda mag-picture-picture dyan kung mahilig ka sa mga magagandang Instagrammable spots. Makikita mo yan. Tapos, ito yung view mo ng Eiffel Tower. Diba? May sculpture dito. Tapos, dito mo makikita yung Eiffel Tower. Ganda. Yan, para maiba naman yung view mo. Pwede ka dito kasi sa Trocadero sobrang daming tao doon. Although marami na rin nagpupunta dito. Oo. Sa Champ de Mars, sa Trocadero, doon nagpupunta sila. Pero ito para ibang spot naman, 'di ba? Yan. So naglalakad pa rin tayo papunta doon sa Eiffel Tower. Ang ganda nitong bridge talaga na 'to. Yung viaduct. Ganda niya. Sobrang Instagrammable. Parang nakikita ko nga ito eh. Tsaka pag mga prina-prina, parang dito sila nagpapakuha. So kakaliwa tayo dyan. Papunta dun sa Champ de Mars, yung park ng Eiffel Tower. So nandito na kami sa paanan ng Eiffel Tower. Ayan siya sa likod. Kita nyo ba? Ayan. Alakad kami, pupunta dun sa isang French restaurant dito. Kasi may nag-request from the team pahinga ng moules frites, yung mussels na may French fries. Para yun na rin yung parang snack and dinner. Kakasabi ko lang kanina sa bahay na mag-dinner. Tignan natin kung masarap ang moules frites dito. Pero kung gusto mo talaga ng legit na moules frites, sa Belgium ka pumunta. Yun talaga masarap. So dito kami kakain muna. Yan, dito kami kakain sa Le Bourgeon Parisien. Hi! So quick break muna tayo dito sa Le Bourgeon Parisien restaurant malapit sa Eiffel Tower. Kain tayo dito ng mussels and fish him. Kain tayo ng mussels and fries, moules fish, saka salmon. So, dinner na rin to, pero maaga pa, para mga 4 PM pa lang ngayon. Kakain na kami ng dinner. Kasama ko pala dito si Mickey Mouse at si Minnie Mouse. Kumakain sila ng caviar dyan sa labas. Wow! Diba, kasosyal. Nagka-caviar ang mga mouses. At nandito rin si Ratatouille. Ang cute. Inayos na ni Kuya ang setup ng aming kakainan dahil mapapahimay tayo ngayon ng tahong. Ganda ng ambience dito sa loob ng restaurant. Tapos, covered siya. Parang kang kumakain al fresco, pero covered. Yan. Dito mo sa labas. Nandito sila Mickey makain ng caviar at si Ratatouille. Dito sa loob na restaurant. Dito sa loob. Ganda. Dumating na ang food. Mukhang masarap. Mussels. May mommy mussels din. Fries. And Ay, habibi ay salmon. Nakalabas na kami dun sa kainan sa Le Bourgeon
Para ako na food coma. Sobrang dami nung mussels. Nagpalit pa kami ni Habibi. Kumain din ako nung salmon. Sarap. Sarap dun. Sarap siya. Tapos ngayon, sumakay kami ng Uber papunta sa Luxembourg Gardens. Kasi masyadong malayo yun from here. From there, maglalakad na kami papunta ng Notre Dame. Daan kami sa Rue de la Harpe, yung street na mga kainan. Tapos sa Shakespeare, Notre Dame. Tapos dadaan kami ng Louvre. From Louvre, lalakarin namin hanggang to sa Palais Garnier. Tapos from there, sa Gallery Lafayette na. And then, Uber na ulit pa uwi. Nandito na tayo ngayon sa Luxembourg Gardens. Ito sa may entrance doon sa likod ko. Tapos 3-line street. Tapos sa harap, ayan, nandyan yung Royal Luxembourg Palace. Dati siyang Royal Palace, pero syempre wala nang Royal Monarchy dito. So ginagamit na siya as government building, meeting rooms, meeting office, kanyan. Tapos dito sa bandang kaliwa daw, alam ko nandyan yung Senate. Hindi ko lang sure kung saan dyan. Pero dito yung madalas sa mga movies, diba, Emily in Paris, tambayan, dyan sa gitna, upo-upo dyan, kasi may mga upuan dyan. Lalo siguro pag summer, mas maraming tao. Kasi ngayon, hapon, after work, 6 o'clock. So, ang dami ring mga nakatambay dito. Yan, ang ganda niya. So, iikot-ikot lang kami dito. That's it for Luxembourg Gardens. Next stop natin ay Rue de la Harpe at sa Shakespeare. Yung mga tao dito. Ano ngayon, Bede? Ano eh. Ano ngayon, Bibi? So, ito na yung Rue de la Harpe. Ito yung marami mga touristic na mga kainan. Gusto nyo mag-try. Kasi at least dito, nagsasalita sila ng English, di ba? Mas maraming tindahan. So, pag nilakad mo to all the way to Notre Dame, malapit na lang yon. Mas marami kang madadaan ng mga kainan. Kagaya niyan. Pero doon marami pa. Ayan yung mga kainan. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga restaurant. Talagang inayos talaga nila ito para sa mga turista. Wala nga masyadong tao ngayon eh. Usually pag yung punong talaga tong street na ito. So ang lakad mo dyan, papakanan. Gusto ko yung bubuguin pa ako ni Kuya. Papakanan, tapos bandang pakaliwa naman yung sa Notre Dame pag nag-right tayo dyan. Kasundan mo lang tong Rue de la Harpe. Yan, no? Left and right ang kainan dito. Raclette, 29. Masarap yan. Cheese. Yan. Pasok tayo dito sa maliit na to. Ay, hindi pala. Hindi ka kakanan dyan. Sundan mo lang tong Rue de la Harpe na to. Baba. It's a very big square. So bordered siya ng isang art dyan. Sa lang po sa kabilang side meron din. Ang ganda. Ganda, sobrang laki niya. Diba? At ang dami ring tao.
Kasi open pa siya. Ganda ng architecture. Ganda. So, kapag bumaba ka dun sa baba ng Louvre, dyan mo makikita si Mona Lisa. Kaya kami hindi na kami bababa kasi ang haba ng pila, gano'n. Tapos, malaki din yung museum niyan sa baba. Halos yung buong baba niyan museum. Kaya tapos si Mona Lisa ganito lang, liit-liit. So, dito na lang kami sa labas. Lakad-lakad, tapos lakad kami papunta ng Galerie Lafayette. Window shopping, window na lang. Ayan, nakalabas na kami doon sa loob ng Louvre. Nag-ikot-ikot lang kami doon. No, puro pyramid lang naman doon. So, picture-picture. Tapos ngayon, maglalakad na kami going to Palais Garnier. Hindi ko alam kung tamang pronunciation ko. Basta Garnier, Palais Garnier siya. So, search nyo na lang sa Google. Walking distance na yung mga 1 kilometer from here. Avenue de l'Opera, yung pinakadadaanan. Hanapin nyo na daan. Dire-diretso na yon. Tapos, katapat lang nung Palais Garnier, yung Galerie Lafayette Haussmann. So, ingat-ingat na lang sa mga pagtawid-tawid. Kasi dito hindi sila sa pagtawid eh. Kahit red tumatawid-tawid sila. Basta clear naman yung daan. So, pero ingat pa rin. Ang cute ni Mario. Dito sa Hotel de Louvre. Ang lamig na weather ngayon. Sarap maglakad. Sana makarami tayo ng lakad. May mga ganyan, no? Mga signs ka na makikita. Gaya yan, Palais Royal. Madadaanan namin yun, passing by, pero hindi kami papasok. So, itong avenue, I think ito na yung Avenue de l'Opera. Yung avenue na medyo slanting. Tingnan natin. Ito na, I think. Ito, yan. Ayan, ayun, ito na nga yun. Yung nasa dulo dyan, yung nasa dulo, yan na yung Palais Garnier. Yan, yung dulo niyan, dun. Yun, kung nakikita mo yung green dome. Kung hindi ako nagkakamali, yan yun. So, dun tayo pupunta. It's a pretty crowded Saturday today. Ang daming tao. Sobrang siksikan. Divisoria feels na naman. Pero, masarap naman yung weather. Ayoko lang dito yung maraming nag-i-smoke talaga sa labas. No, kahit saan, lalo na yung mga cafe. Minsan parang masarap magstay, magtambay sa cafe. Kaya lang, pag bigla kami mga katabing naninigarilyo. Kung hindi ka naman smoker, medyo masakit siya sa ulo at sa lalamunan talaga. So, ito yung street lang na susundan natin. Ito, Avenue del Opera. Dire-diretso na to. Tapos sa likod ng Palais Garnier, makikita mo na doon yung Galerie Lafayette Haussmann na shopping mall, sinaunang shopping mall. Tapos pag umakit ka sa taas, may rooftop doon. Kita mo yung overlooking ka ng Paris. Ganda. Avenue. Yan. Yan o. Avenue. Sorry. L'Opera. Mahirap magkuha-kuha dito kasi lagi ang daming tao. Ayan o. Doon tayo papunta. Kano yan, anak? 26. Pagpalit ka ng 50. Sabi mo, yan ka lang. So, nandito tayo ngayon sa Pierre Hermé. Bibili tayo ng macarons kasi ito yung favorite macarons ko dito sa Paris. Mas gusto ko to kaysa sa Ladorie. Pero alam nyo, bumili ako dun sa grocery na Carrefour na malaki. Ang sarap din. Ang sarap din ng macaron. Kasi dito talaga sa Paris, ang sarap ng macaron. Ayan, kito may kitchen. 18 euro. Mahalan lang ng konti yung macaron nila, pero worth it naman. Yung 8 na pieces na macaron na isang box, 26 euro. Pero ang sarap talaga. Dati umorder ako iba-iba flavor, pero talagang favorite ko chocolate. Kaya puro chocolate na lang binibili ko.
bayaran na natin at tikman. So, ito na. Ganda ng box. Ganda ng paper bag. Ito yung shop. Nadaanan lang namin. Dapat talaga sa Gallery Lafayette na ako bibili. Kasi meron doon parang food court na may bilihan din. Pero nadaanan namin to. So, nag-stop na kami. Ito, pakita ko yung store. Pa dyan kami papunta sa Palais Garnier na yan. Yung Opera House. Tapos, nadaanan namin dito tong Pierre Hermé. Ayan. Pierre Hermé. Ang pinakamasarap na natikmang kong macaron dito sa Paris. Ito ang macaron na binabalik-balikan. Ha, tikman natin. So, ito yan siya. Macaron. Buksan natin. So, ayan siya yung macaron. 2 kinds of chocolate. Kasi ito yung dalawang bestseller nila. Rose, tsaka, ewan ko ba ano to? Parang pistachio chocolate. Tikman natin. Ito yung Pierre Hermé. Tikman natin to. Ito yung parang gusto ko eh. Chocolate na chocolate siya talaga. Ang sarap. Ito yung isang kind of chocolate. Parang may wine yung loob. Oo. Pero masarap. Legit talaga yung ano. Alam mo yung crunchy siya on the outside, soft on the inside. Very chocolatey. Sarap. So, nandito na tayo sa Palais Garnier. Kaya lang ginagawa siya. Ewan ko lang kung sa harap. Kasi di ba parang dapat medyo parang pabilog to. Tinakpan na lang muna nila. So, ayan yung Palais Garnier. Palais Garnier. Yan yung opera house nila. May mga totoong actual na performance na nagpe-perform dyan. Tapos, nandun na yung Gallery Lafayette. Ayan o. Doon tayo pupunta. Doon. Okay, so nandito na kami sa pinakataas ng Gallery Lafayette. Dito, may free view ka ng Paris. Ang ganda, ang dami nagpapapicture dito. 360 view ito eh. Papakita ko. Bababa naman tayo sa baba. Papakita ko naman yung yung interior sa inyo ng Gallery Lafayette. Tapos mukhang malulubat na ako. Hindi ko alam kung may isasama ko pa kayo sa Montmartre, sa Moulin Rouge. Sana maisama ko pa kayo. Stay with me! So nakababa na tayo. Dito tayo sa anong floor ba to? 3rd floor yata. So, pakita ko lang sa inyo yung Gallery Lafayette sa loob. Napakaganda. Wow! Yan siya. Yan yung dome. Diba? Mas 5 levels yan na mga shopping. Diba ang ganda niya? So huwag nyo i-miss tong mall na to. Tapos sakit kayo sa pinakataas sa 6th floor. May view naman kayo doon ng Paris Eiffel Tower. Okay. Yan, nilakad lang namin from Gallery Lafayette going to Moulin Rouge. Nandito na kami, ito. Ayan siya. Lalakarin lang namin yan. Papunta dun mamaya. Ito na yung area ng, Montmartre, no?
kanina medyo napagod kami, nagutom kami. Kaya nag-stop by kami dito sa restaurant na to. Noy Vivantes, hindi ko alam, basta noodles siya. Parang alive noodles ang translation. Ay, ang sarap dito. So kapag nandito ka sa area ng Montmartre, tapos nag-crave ka ng Asian noodles, meron sila yung parang pancit lang na chow mein, tapos meron silang pho, meron din silang yung regular Chinese beef noodles. So, ay, ang sarap. Kasi yung noodles nila, hand-pulled noodles. Pakita ko sa inyo. Ito yung store. Yan. Noy Vivantes. Hindi ko alam kung tama yung ano niyan, pronunciation. Nui ba yan? Or Nuil? Ayan, may mga noodle soup sila. Huwag masyadong pansinin yung exterior niya. Hindi siya talaga ganun kaganda. Pero solid. Tsaka ang noodles nila, solid hand-pulled. Sarap. Parang kang nasa Binondo. Pero meron silang option na pho, yung glass noodles. Masarap din. Pero kung gusto mo yung hand-pulled talaga na ano, yung Chinese noodles, yung beef noodle soup, sarap. Tsaka yung ano nila, pancit. Tara na sa Moulin Rouge. 1,000 steps pa tayo. Ayan ang Moulin Rouge. Diba? Yung sa pelikula. Tapos meron din palang Five Guys dito sa tapat ng Moulin Rouge. Yan. Pero ang sarap talaga doon sa Asia na yun. Pag nandito ka sa area na to, doon ka kumain bago ka dumating ng Moulin Rouge. Ano, makikita mo siya. Sarap. Pero 6:30 pa sila nagbubukas for dinner. Nagsasara sila in between lunch and dinner. But anyway, hanggang dito na lang ating vlog. Mag-ikot-ikot na lang kami dito sa Montmartre. I hope na enjoy nyo na naman ang ating travel vlog na ito. At sana samahan nyo ulit ako sa susunod. Please like, subscribe, and hit the notification bell naman. And comment down below kung nagustuhan nyo ang ating video for today. Bye!